Showbiz fanatics, Katniel comeback. Aba, mukhang maingay sa social media ang pag-delete ni Mr. Daniel Padilla sa kanyang breakup message to Catherine Bernardo. Totoo nga bang nagkabalikan na ang Katniel? Ang lahat ng yan? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Binura na ni Daniel ng araw ng December 14, 2023 ang kanyang breakup message sa ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Nandyan po sa screen ang kanyang official post sa kanyang Instagram account kung saan naiwan lang yung picture nilang dalawa ni Catherine at sa second photos naman is kasama ang kanilang mga fur babies. Sa kabilang dako, tiningnan din natin ang post ni Miss Bernardo or Miss Catherine Bernardo ng kanyang Instagram Bernardo Cat na may check, no, which means ito po ay verified, ay nandun pa rin naman po ang lahat ng mga post nitong si Miss Catherine, hindi pa rin po niya binubura. Tanging si Mr. Daniel Padilla lamang ang nagbura ng kanyang breakup post ng last November 30, 2023. So dahil dito, napansin nga po ng mapanuring mata ng netizen na nawala na ang kanyang mensahe sa Instagram noong November 30. Matatanda ang tila tula ang madamdaming message ni Daniel para kay Catherine na may titulong Ikaw at Ako. Habang isinusulot ang artikulong na ito ay title na lamang ang natira sa mahaba niyang mensahe. Ayun, oo na naman. So sa katatapos lang po na AAA, no? AAA na mga ito pong nasabing event na ito, nakita naman natin that they are still together. Sunod-sunod yung mga event at talagang yung kanilang public appearance after the breakups. At tila baga may something new is going on with them. Nakita naman natin na si Daniel medyo awkward pa sa pakiramdam na after po dun sa mga controversy na nangyari sa kanya ay talagang nilift niya yung kanyang sarili, binuhat niya yung kanyang sarili, hindi siya pwedeng magmukmok para doon dahil syempre may career pa rin siya. Pero napansin lang natin dito sa event na to, grabe po yung sigawan kay Catherine Bernardo nung siya na po ang tinawag. Kitang-kita mo talaga yung suporta ng mga Pinoy para sa kanya. At the same time, kumakalat din po sa social media platform, sa lahat ng social media platform, ang isang gesture na ginawa ni Daniel na palagian naman talaga niyang ginagawa para kay Catherine. Syempre, hindi niya iniwan si Catherine at alam niya na sa pagkakataong ito nilalamig sa Catherine dahil labas na naman nga yung likod niya at yung skin niya, diba? At ito nga yung kinatuwa ng ilang mga netizen na tila baga may mga nagsasabi na something good is going on between Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Yan, ito po yung pinakamalapit na anggulo. Nakuha po yan ng ilan sa mga fan na nanood po dun sa event na yon. Kasi po silang dalawa is binigyan po sila ng award. So, katumbas nga nito is talaga namang marami po ang nagsasabi na tila baga may balikan ng magaganap between Catherine and Daniel Padilla. Pero samantalang nananatili pa rin silang tahimik at si Miss Catherine nananatili pa rin intact yung kanyang post sa Instagram. Pero yun nga yung marami kasing mga yun yung maraming mga spekulasyon ngayon at kumakalat at umaasa naman ng ilan sa mga Katniel fans ng dalawa na may balikang magaganap. Nagkasama muli kasi sila Daniel dun po sa mga AAA, diba? Asia Artist Award na ginanap noong gabi sa Philippine Arena sa Bulacan. Noon lamang December 13, unang ipinakita ni Catherine at Daniel na kaya nilang makipagtrabaho sa isa't isa sa kabila ng breakup. So, dahil po dito, yun nga, marami po nga nag-uusap-usap na tila baga parang may nagkabalikan na nga daw ang Katniel. Pero, base naman po sa ilang mga post at base po sa ilan sa mga showbiz insiders, ay hindi pa rin po tayo makakasiguro, diba? Although, hindi natin isinasara yung pagkakataon na, yun nga, magkakaroon po talaga ng comeback, diba? Pero still, we are doon tayo sa pinakamalaking tsansa na si Catherine po ay nagre-recover pa doon sa sakit na naranasan niya. Doon po sa breakups. Kasi 'di ba parang hindi niya rin
Kumbaga parang ano kailangan i-heal muna nila yung isa't isa eh. Kailangan ipakita ni Catherine Bernardo yung worth niya dun sa relationship nila, 'di ba? Hindi naman porkit sobrang sweet na ni Daniel kay Catherine na nagke-care pa rin siya at talagang nagbalikan na silang dalawa. It only means na talagang hindi pa rin nawawala yung pag-aalaga nila sa isa't isa. Pinangako naman nila na kahit hindi po sila magkarelasyon, still magsusuportahan pa rin po sila. So dahil dyan, narito po ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. Yan, so magbabasa po tayo ng mga Katniel comments. Unahin po natin ang komento ni Miss Emma Lasatin. I know it was very painful to Catherine. Let it will heal first. In her face expression, she's still in love to her boyfriend, which is true. Smiling outside but crying inside. They love each other's boys are boys. And temptation will come. Later on, magkakabalikan din sila and they are destined to each other. I can feel that Catherine is one-man woman. Just give them time and they will have a happy ending. True. Alam nyo, wag natin masyadong madaliin kasi nasa proseso pa po ng heal. Kasi, biruin po ninyo, ang isang fresh pang breakups tapos biglang magbabalikan yan. Pag nag-away ulit yan, fresh pa rin po yung panloloko, 'di ba? Kayaan po na natin si Catherine na ma-build niya yung trust niya ulit dito kay Mr. Daniel Padilla. Kasi pagsisimulan lang lagi nila ng awayan yan eh. Sabi ni Miss Caroline Paler, tama naman kung sino yung iniwan mo, wag mo nang balikan. Dapat panindigan mo. Bilang disenteng babae, kailangan honest ka sa sarili mo. Yun. So, ito po yung kanyang comments patungkol sa bagay na yan. And, at the same time, is talagang kailangan kailangan talaga yung dumaan sila sa process of healing, no? Bago pa po ulit sila pumasok sa isang seryosong relasyon. And another comment, sabi ni Erlene Mata Balaw. Kaya yung sinabi ni DJ na loyalty for him is yung aso niya. Loyal talaga yun sa kanya. Kahit chick boy siya, dyan naman aso niya eh. Yun. So, ito po kasi very controversial na sinabi ni Mr. Daniel Padilla. Pero ang tagal na no? Ibig sabihin, mahabang panahon na rin talaga silang naghintay para ma-heal po sila sa isa't isa. Pero I think, much better na siguraduhin lang ni Catherine na talagang totally healed na siya bago siya ulit bumalik, no? At magkaroon ulit ng relasyon. Sabi ni Julie Siagan, yung makipaglampungan sa ibang babae, di niya maganda yan sa isang relasyon, lalo na paulit-ulit ginagawa. Di lang ikaw lalaki sa mundo, kahit may anak ka pa sa kanya, pahalagan mo naman sarili mo. Ayun. Ewan ko ba, bakit po kumakalat yung balita patungkol sa anak-anak na yan? And hindi naman po hindi naman po confirm talaga yan, 'di ba, na may anak nga daw dun sa girl. At parang hindi natin nabalitaan na nagkaroon po sila ng ganong pangyayari sa buhay nila. Sabi naman ni Arlene Mata, I wish the best for both Catherine and Daniel sa solo career. Set aside muna yung personal. Pareho naman silang nagbe-benefit sa love team. It's about time na rin na solo artist sila, but they are better off without each other. Kung paulit-ulit na pinapatawad at umuulit, let go na at wag nang magpakamartir. But I think kung masyadong masakit, if there's cheating involved sa breakup, matatagalan bago sila mag-work ulit. True. Pero nakita naman natin ngayon, diba? Napaka-professional po nilang dalawa. Pinakita po talaga nila na talagang grabe yung kanilang yung kilig nandun pa din kahit alam natin inside dito sa puso natin na talagang wala na silang relasyon, diba? Still, happy pa rin ang mga Katniel fans. Sabi naman ni Itmarge, hindi pa tapos ang contract ni Catherine sa ABS-CBN. Diyan pa, kayang-kaya niya nagsolo, lalo na ngayon, ang laki ng improvement niya sa acting. Same with Daniel. Sa TV show, bet ko si Joshua. Grabe ang husay, umarte at mag-print sila. And then, sa movie, hoping din na may sequel, Hello, Love, Goodbye. Sobrang bitin yung last part, parang need talaga ng part 2. And about sa hiwalayan, according kay Kat, pag hindi na siya masaya, let go na. Both naman din negotiable ang usapan. Third party and cheating. Ayun. Ito naman po yung isa sa mga nakikita assessment ni Miss Ed Smart. It's Marge. Sabi ni
Ellie Manalili, okay lang magkasama sila ni DJ sa trabaho lang, pero wala nang involved na love. Be wise na lang, Kat, sa love. Yung totoong nagmamahal sa'yo at may respeto sa pagmamahal mo ay hindi bastos, may tiwala sa'yo. Be happy and maintain your beauty. Ang sarap na na, tama naman. Be happy and maintain your beauty. Hindi yung masaya ka lang pero hindi ka maganda, 'di ba? At least both. So, salamat po, Ma'am Chi Ellie. And of course, sabi ni Lay Cruz, wise decision when it comes to contract. You're talented, strong, and dedicated to your career. Make sure na walang second chance. Both of you are free. Tama na yung minsang nasaktan ka, parts ng buhay yan. At nawa matagpuan mong right guy in due time. Keep up, my princess, Catherine, at sana makapag-asawa ka ng foreigner. Ito naman pa yung wish niya para kay Catherine na sana daw foreigner ang mapangasawa ni Catherine, ano. At yun po yung ewan natin, 'di ba, kung ano po, saan po siya dadali ng kapalaran niya. Pero as of now, hindi pa naman po talaga masasabing or wala pang confirmation na nagkabalikan na nga silang dalawa. Maaaring si Mr. Ito pong si Daniel, tinanggal na lang yun dahil hindi siya sanay na may ganun siyang mensahe para kay Kat. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!